Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. And for our final and third reading of the day today, tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa third reading of the day. Pasensya na po kayo sa boses ko, hindi pa rin po talaga maayos. At kung kailan po ako naggamot, tsaka pa po lalong nangati ang aking lalamunan. Kaya pasensya na po kayo lahat kung ako po ay malat-malat pa. Okay? Tingnan po natin ano po ang makikita natin sa third reading of the day. Balasahin muna po natin ang ating baraha. Sana po ay nabasa nyo na po ang first and second reading of the day today. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pili po tayo ng 10 ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Tingnan na po natin. Huwag niyo po i-skip to imagine niyo po na kayo ay nasa aking harapan at kayo po ang aking binabasahan. Ayan. Okay. Tingnan na po natin. Mental disease or pagkagulo ng isipan ng sobra. Sobra po ang gulo ng sa nakikita ko po, sobra po ang gulo ng isip niya na para po siyang mababaliw sa kaguluhan ng isip niya, no? Yun po kasi ang first card niya is all about naguguluhan, no? Parang sobrang gulo ng isip at buhay niya. Kaya gulo na siya. Sorry po. Sobrang gulo ng isip at buhay niya, kaya gulong-gulo na siya at hindi na alam ang gagawin. Totoo lang po, hindi na po niya alam ang gagawin niya. No? Sa totoo lang po, the more na gulong-gulo siya, the more na yung buhay niya gumugulo, lalo po siyang parang mababaliw na hindi niya po alam. Oh. Lalo na po, sorry po pasensya na po kayo kung umuubo ako. Lalo na po dito sa nakikita kong group conflict and frustration. Nakakaramdam po siya ng
too much conflict sa tao sa paligid niya na nagke-create po sa kanya ng sobrang frustration. Dati po, kapag ganyan, nakakausap ka niya, meron po siyang nalalabasan ng kanyang mga kwento, hinanaing, pero ngayon po, mag-isa lang siya kasi once na nag-open up siya, nagiging away po. Kaya, instead po na maging away, gi-give up na lang po siya at dadali na lang po niya mag-isa yung kanyang dinadala. Overwhelmed po ito sa mga bagay-bagay ngayon sa buhay niya. Discouragement and insecurity. This person is really nadi-discourage po, no? Sa totoo lang po, the more na dumadami yung frustration niya at nag-give up siya, the more po siyang nadi-discourage and nai-insecure sa mga bagay-bagay. Nararamdaman niya pa po na ang pagmamahal mo sa kanya ay wagas, no? Hindi ka rin po niya talaga kayang i-let go totally, but I assure you na itong taong to ay namumblema man po siya, pero sa totoo lang po, no, gusto niya rin po minsang makaramdam ng saya, maramdaman niya po ulit yung samahan na meron kayo. Sana po wini-wish niya nga na ganun sila ni Chabilitay, no? Pero parang sa totoong buhay po, nadi-disappoint siya dito kay Chabilita. Ayan, no? Isa pa po sa nakikita ko is somehow talagang nag-isolate po ito ng sarili niya sa lahat ng mga taong kilala ka. At sa lahat ng mga tao po na pilit siyang binabagsak, lumalayo po siya, no? Hindi niya po kasi maisip or sukat akalain na darating po siya sa ganitong klaseng buhay na magkakamali po siya sa iyo. No, nahihiya rin po siya kung may mga anak man kayo nito at malalaki niya. Nahihiya rin po siya sa ginawa niya, kaya hindi po ito aamin. At ikaw po talaga ang pipilitin nito, no, na ikaw po talaga yung pipilitin niyan lumabas na may kasalanan, no. As a matter of fact po, hindi po ito aamin, no, at unti-unti pa po itong mag-feel sorry sa sarili niya, no, at talagang lulusutan niya po yung mga bagay-bagay sa kanya ngayon. Ina-avoid niya po yung conflicts. Paano niya po ma-avoid yung conflict? Hindi na lang po siya pumapatol, umaalis na lang po siya at nagpaparaya siya kapag inaaway at binubungangaan po siya nitong babaeng to. Somehow, he really feels abuse sa babae na to verbally, no, and sometimes physically. Hindi niya po maiwanan kasi ang inisip niya, karma ko na to. Hinahanap niya po yung samahan na meron kayo, yung partnership po na meron kayo. Pero to be honest with you, naguguluhan din po siya. Hindi niya po alam bakit po at ano po ang problema. Bakit daw po hindi niya makuhang kalimutan ka. To be honest with you, siya naman po ang umayaw, siya po ang lumayo. Pero bakit daw ganon, hindi ka niya talaga makalimutan. Para puro sa inyo sa iba, no, na nakabuntis na mga Chabilitang Palaka, yun na lang po ang nagbabayin sa kanila. Why? Talagang sa nakikita ko po dito, kung wala po, ito po sa iba po to na may anak, kung wala lang po silang anak, matagal na rin po niyang iniwanan itong si Chabilitang Palaka. Sa nakikita ko pong manipulation sa kanya, pinipilit niya lang pong i-convince yung sarili niya na everything is under control, na everything parang kaya niya pang lagpasan lahat, hawak niya pa rin daw po ang mga bagay-bagay, pero sa totoo lang po nanghihina na siya, no? For some of you, baka nananahimik na po ito, no?
Kung dati pinagchichismis ka nito, pinapalabas na ikaw may kasalanan, pero somehow ngayon, parang sa sobrang gulo ng isip niya, lumalambot-lambot na din siya. Hindi niya po alam paano balansehin ang sitwasyon nyo, pero sa nakikita ko po, parang natuto na po siyang balansehin unti-unti ang pag-iisa niya. Why pag-iisa ang sinabi ko? Because hindi niya rin naman po naramdaman yung may kasama siya o kaagapay siya. Look of finding peace, acceptance, and moving on. Parang somehow, pag hindi pa po umayos ang samahan nila ni Chabelitang Palaka, is somehow, etong taong to ay finally magmo-move on na sa buhay niya. Pero, hindi niya po magawa-gawa. Kaya ang fear niya po is maka-move on ka na totally. No? Hindi niya po kakayanin yung sinasabi ko sa inyo. There's hope, and when someone wants to reach out to you, para kung hindi man po siya, kaibigan niya, kapatid niya, or kahit sino na pwedeng magsabi sa inyo, pagpasensyahan mo na siya, sana nag-usap kayo, etc. No, pero sinasabi ko po sa inyo, you've done your part. Wala na po ikaw, iba pang pwedeng isisi sa sarili mo. Awakening, reflection, ngayon po ay nag-iisip po itong taong to na ano ba ang ginawa ko sa buhay ko. You know, parang ano daw po ba ang ginawa niya sa buhay niya? Bakit daw po ba siya nagkaleche-leche ng ganyan? Na supposedly dati, maayos naman po ang buhay niya. Yan o, pero ngayon daw, gulong-gulong-gulo na siya. Yan. Kasi sa totoo lang po, minsan, hindi rin naman po maintindihan ng tao ba't nila nagawa yun, you know? Sometimes nga, parang ganda-ganda sila kay Chabelitang Palaka, tapos biglang makikita nila ito ba talaga ito tong itsura nito? Minsan nakikita na rin po niya yun, ano? Kung ano po yung nakikita mo kay Chabelitang Palaka ay nakikita na rin po niya. Naging greedy and possessive lang po siya sa iyo na pinagsisihan niya. Avoidance, fear of change, ayaw niyang mabago ang lahat sa inyo, pero pinipilit niya pa rin pong ipalabas na siya ay okay lamang. Ginagamit daw po niya ang utak kaysa sa puso. No, parang ginamit daw po niya for some reason. Hindi niya na po inisip kung mahal ka niya o ano pa man. Basta ang ginawa niya po ay umalis na lang to kasi parang bulaing, no? So ngayon, parang ayan, no? Nakukontento na lang po siya sa pakikipagbalita sa iyo or pag-i-stalk. Choosing happiness, sudden awareness, ngayon po niya naiisip ang value at halaga mong hindi niya pinaghalagahan at pinagsinuklian. Ngayon, alam niya na there's truth and clarity. Alam niya na po lahat yon ngayon. Ngunit ang tanong, bakit hindi siya gumagawa ng paraan? It is because frustrated na rin siya sa buhay niya at hindi niya akalain kung kaya mo pa siyang tanggapin or hindi na. Pero somehow, meron ako nakikita na nag-hope pa siya na maaayos pa kayo kahit papano. Okay? So that's it for your third and final reading for today. Sobrang gulo na ng isip at buhay niya. Kaya, nararamdaman ko rin po, no? Kaya somehow, ay lumalambot na din ito. No? Kasi matigas siya, no? Parang ang pakiramdam niya, hari siya. Oo, hari po siya ng sablay, no? Panay sablay ang desisyon, hindi niya inaayos ang buhay niya. So that's it, no? Marami pong salamat sa inyo, sa lahat ng nag-antay ng aking third reading of the day. Maraming salamat po sa inyong lahat from the bottom of my heart. And for those of you who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Lee Elena, that's Ladyly. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account, no? So maraming po salamat. And for all of you who would like to give me a super thanks, I would really appreciate that from the bottom of my heart.
So, ayun po, no? Wag po kayo malulungkot. Sabi ko nga po sa inyo, everything happens for a good reason, or everything happens for a reason, ano. So, isipin nyo na lang po na life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading tomorrow. Wag po kayong mawawala. At sana po bago kayo mag-skip bukas sa first reading, second reading, or third reading of the day tomorrow, please make sure lang po na naka-follow na, na-follow nyo na at napanood nyo na po yung mga unang videos na nilabas natin para sa inyong lahat. Okay? So maraming pong salamat. God bless you all. And for those of you who wants to give me a super thanks, I would really appreciate that. Yun lang po. Maraming salamat po. And have a happy heart. No? Huwag po kayong malulungkot. I love you all. God bless you. And goodbye. See you tomorrow po.